dumating ang isang nakakakilabot na laro. Lahat ng taong may ipon na mas mababa sa 200,000. Bawat buwan, may 100,000 tao na random na buburahin. Kaya naman, hindi mabilang na tao ang nagsimulang magunahan sa pag-utang ng pera. Kumuha ng loan, nagbenta ng bahay. Noong una, walang naniwala na totoo ito. Hanggang sa, makalipas ang 1 buwan, naglabasan ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. May mga tao talagang bigla na lang namamatay sa kalye. Ayon sa tala ng isang ahensya, ang bilang ng mga namatay ay hindi kulang at hindi rin sobra. Eksaktong 100,000 tao, lahat sila ay may ipon na mas mababa sa 200,000. At dahil magkakaiba ang currency ng bawat bansa, kinumpute pa ito gamit ang exchange rate. Dahil dito, nagsimulang magkagulo ang buong mundo. Pero may iilan pa ring hindi naniniwala. Iniisip nilang isa lang itong malaking biro. Mayroong kung sinong nagtatago sa dilim at kinokontrol ang buong mundo. Ang tinatawag na biglaang pagkamatay ay isang death game na dinisenyo nila para lang sa kanilang katuwaan. Pinag-aralan din ng iba't ibang bansa ang sanhi ng mga biglaang pagkamatay. Lahat daw ay sanhi ng biglaang paglaki ng utak. Sa wakas, natakot na rin ako. Gaya ng maraming katrabaho ko. Muli kong binuksan ang pinto ng opisina ng boss ko. Boss Kui, ako. Nagulat si Kui Bapi sa pagbukas ng pinto. Huwag mo nang sabihin. Imposibleng ma-advance ang sahod mo. Wala rin akong perang maipapahiram sa'yo. Pero, kung ang bago mong asawa ang pupunta rito para mag-report sa akin, baka pag-isipan ko pa. Kung hindi, lumayas ka. Itinago ko ang pagnanasang pumatay sa aking tingin. Iniisip na bago ako mamatay, kailangan ko siyang isama. Sa huling sandali bago ako lumabas ng opisina, may nakita akong ulo na naka-ponytail, na sumilip mula sa ilalim ng lamesa ni Kui Bapi. Pero muli niyang idiniin ito pababa. Alam ko kung sino yun. Kahapon, yung bagong dating na babaeng intern. Umiiyak pa siya, sinasabing hinding-hindi niya raw kayang ipunin ang ganoong kalaking pera. Ngayon, bigla siyang lumitaw sa ilalim ng mesa ni Lauday. Anong ginagawa niya roon? Tinatamad na akong isipin. Binuksan ko na naman ang online loan app. Sinubukan ko ng paulit-ulit. Wala pa ring credit limit. Nangutang na ako sa lahat ng kamag-anak at kaibigan ko. Walang ni isang gustong tumulong. Yung mga taong tumatawa sa akin dahil kahit 200,000 ay hindi ko maipan. May iilan namang ganun. Binuksan ko ulit ang second-hand house app. Tiningnan ko ang bahay kong nakapost online. Pababa na ng pababa ang presyo. Pero wala pa ring nagtatanong. Isang bahay na dating nagkakahalaga ng 2 milyon. Ngayon, kahit ipagbili ko ng 200,000, walang bumibili. Pumunta ulit ako sa bangko. Nagpalipat-lipat ako sa ilang branch. Lahat punong-puno ng tao. Kakaunti lang ang nagdedeposito. Halos lahat, nakapila para magtanong tungkol sa loan. Ilang buwan lang ang nakalipas, 3% lang ang interes. Ngayon, 10 beses na ang itinaas. At kailangan pa na isa kang highly qualified na customer para lang mabigyan ng credit. Ang mga ordinaryong tao, hindi makautang. Kasi iniisip ng mga bangko, kung pagdating ng due date ng utang, maglalakas loob ba ang mga taong to na galawin ang ipon nila para pambayad? Tutal, nagsimula na ang kababalaghan. Ang ipon ng tanging sandata para mabuhay. Papalapit na ang susunod na araw ng biglaang pagkamatay. Wala nang 1 buwan ang natitira. Naghanap ako ng branch na hindi masyadong matao, kumuha ng numero at pumila. May 101 tao pa ang nasa unahan ko. Hanggang sa lumubog ang araw. Mahigit kalahati pa sa mga nakapila ang hindi natatawag. Punyeta, maghapon na akong naghihintay dito. Hindi nyo ba kayang bilisan man lang? 2 security guard ng bangko ang agad na pumaligid sa akin. Sir, kung maaari po ay lumabas muna kayo para hindi maabala ang transaksyon ng iba. Nanlisik ang mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Ano, ang customer ang laging tama. Aba, may karapatan ba kayong palayasin ako? Hindi pa man niya natatapos ang kanyang sinasabi. 2 security guard na ang humawak sa magkabila niyang braso. At itinapon siya sa labas ng bangko. Buisit, humanda kayo. Irereklamo ko kayo. Magreklamo ka kung aabutin ka pa ng buhay sa katapusan ng buwan. Nakakatuwa, namyulang namula ang mukha ng lalaki sa galit at hiya. Wala siyang masabi ni isang salita. Sa huli, umalis na lang siyang parang basang sisiw. Natakot ang mga natirang tao sa loob ng bangko. Wala ni isa sa kanila ang nang-ahas pang mag-ingay. Anong magagawa nila? Hindi naman naabot sa 200,000 ang deposito nila. Pero mabuti na lang, dahil sa utos ng gobyerno, kailangang mag-operate ang mga bangko ng 24 na oras, walang tigil. Para lang mas maraming tao ang mabuhay. Kaya naman, puno ng sama ng loob ang mga tao. Mag-aalas 12 na ng hating gabi bago pa matawag ang numero ko. Kakaabot ko pa lang ng ID ko, wala pang kalahating minuto. Pasensya na po, sir. Kahit na isanla ninyo ang inyong bahay.
Ang pinakamataas na maipapahiram namin sa inyo ay 50,000 lang. At pagkalipas ng isang buwan, kailangan yung magbayad ng 100,000. Kung sa tingin ninyo ay ayos lang iyon, ipoproseso ko na po agad para sa inyo. Sige, ay proseso mo na. 50,000. Kulang pa rin ako ng 120,000. Hindi ako nakatulog buong gabi. Nagpunta ako sa iba't ibang bangko. Sa huli, ang kabuuang nautang ko ay hindi man lang umabot ng 100,000. Dahil sa credit history ko, hindi na ako makakautang pa. Pagbalik ko sa aming tinitirhan, tulog pa rin ang asawa kong si Wang Chen. Sa kanyang mukhang parang artista, nakakunot ang kanyang noo. Kulang na ang pera naming dalawa. Baka isang araw, bigla na lang kaming paghiwalayin ng kamatayan. Kara-rating ko lang sa bahay at kakatapos lang maghilamos. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Ayon sa bagong patakaran ng kumpanya, katumbas ng isang buwang sahod ang isang beses na pagiging huli sa trabaho. Kung hindi ka sang-ayon, malaya kang mag-resign. Binuksan ko ang WeChat ko. Sa group chat, may bagong anunsyo na naman si Bossing na mapagsamantala. Simula ngayon hanggang sa araw ng sahod, bawat empleyado ay kailangang mag-report sa akin ng kanilang trabaho para sa buwang ito. Ang mga hindi papasa, hindi matatanggap ang performance bonus ngayong buwan. Natahimik ang buong group chat. Siguro lahat kami gustong sakalin ng mapanlamang na si Kui. Pero walang ni isa ang nangahas na magsalita. Lahat umaasa na sana hindi sila ang unang matanggal. Ayaw naming bitawan ang nag-iisang pinagkukunan namin ng kita. Kaya naman, sa araw na yun, lahat, nagkukumahog na mag-report sa mapanlamang na si Kui. Hanggang sa paglubog ng araw, halos lahat ng lalaking empleyado, laglag. Pinigilan ang sahod nila para sa buwang yun. Sa mga babaeng empleyado, 6 lang. Ang mga may itsura pa ang nakapasok sa susunod na round. Yung mga tumaba at may edad na, lahat sila pinigilan din ng sahod. Pag-uwi ko sa bahay, wala pa ang asawa kong si Wang Chen. Kinuha ko sa bookshelf yung librong, The Power of Your Subconscious Mind. Para sana pakalmayan ang sarili ko. Nakita kong sunod-sunod ang message sa group chat ng mga kaklase ko. Nagmadali akong mag-scroll pataas. Nalaman kong galing pala sa isang biglang yaman dahil sa demolition. Ang kaklase kong si Wang Chenhao. Nagpadala siya ng mensahe, yung mga may ipon na wala pang 200,000. Maglista lang kayo ng pangalan, tutulong ako kung kaya ko. Ako na ang mag-a-add sa inyo sa WeChat. Ilang dosenang pangalan na ang nasa listahan. Sumali rin ako, kahit matagal na kaming hindi nag-uusap. Naging mabuting kaibigan ko si Wang Chenhao noong nag-aaral pa kami. Pero inabot na ako ng hating gabi, wala pa rin akong natatanggap na friend request mula sa kanya. Ilang beses ko siyang sinubukang i-add. Pero parang bulang naglaho lahat. Noong malapit ng mag-umaga, narinig ko sa wakas ang mahinang boses ng asawa ko. Hindi rin pala siya makatulog. At sa sandaling iyon, sa wakas, nakita ko ang post ng biglang yamang si Wang Chenhao. Kaka-update lang ng kanyang moments. Ang background ay sa loob ng isang hotel. Sa ibabaw ng malaking kama, may isang makinis at kaakit-akit na likod ng babae. At ang mataba at malaswang mukha ni Wang Chenhao. Hindi ko akalain na yung Diyos ang ni sa panaginip ay hindi ko inasam noon. Ay ganito pala ang lasa. Nariyan ba ang campus heartthrob? Yung Diyos ang niligawan mo ng 3 taon noon. Ni hindi mo man lang nahawakan ng kamay. Ngayon, nasa kama ko na siya. Bakit hindi mo na umihi yung ibang mga lalaking nakisali sa listahan? Tingnan nyo muna kung anong klaseng basura kayo. Kung naging mas mabait lang kayo sa akin noon kahit kaunti, baka napahiram ko pa kayo ng 1,000 o 2,000. Inggit, selos, at galit ba kayo? Ako, may milyon-milyon pa akong deposito. Gusto kong ikama lahat ng mga babaeng minata ako noon. May nagpadala ng screenshot sa group chat. Sunod-sunod ang mga mensahe ng pagmumura. Nagpadala na naman si Wang Chenhao ng litratong harapan kung saan hinahalikan niya ang Diyosa. Wala siyang pakialam sa mga masasakit na salitang iyon. Lalo nitong pinasabog ang group chat ng mga kaklase. Napahalakhak ako, kung may panahon silang gawin yan. Mas mabuti pang lumabas na lang para mamaalamos. Itong si Wang Chenhao. Noong nag-aaral pa kami, palagi siyang tinutokso dahil mataba siya. Ako lang ang gustong tumulong sa kanya. At makipagkaibigan sa kanya, nang makita kong hindi siya halos kumakain ng tanghalian. Madalas ko pa siyang dalhan ng pagkain. Shukiyang, natatandaan ko, sumali ka rin sa listahan, di ba? Noon, tinrato mo kong parang pulubi. Nakakatawa, dinadalhan mo ako ng mga pagkaing ayaw mo na. Lahat yan, tinandaan ko. Gusto mo ng pera? Sige, pwede. Mag-record ka ng video mo na nakaluhod sa sahig habang kumakain ng pagkain ng aso. I send mo rito sa group chat. Baka pag-isipan kong tulungan ka ng kaunti. Noon, tinuring mo kong aso. Ngayon, binibigyan kita ng pagpipilian, patas ba? Ikaw ang baalang pumili kung magpapakaaso ka o hindi. Wang Chenhao, tandaan mo, darating din ang araw na ikaw naman ang magmamakaawa sa akin.
Hahaha, tingnan nyo kung anong pinagsasabi ng kawawang to. Bakit, may bahay din ba kayong nag-aabang na ma-demolish? Mabilis kong hinalughog ang QQ mailbox ko. Sa wakas, nahanap ko na. Yung video na ipinadala sa akin ni Wang Chenhao noon. Yun yung video na inihiyan siya ng mga tao. Pinakiusapan niya akong itago ang ebidensya para sa kanya. Para aidmanda sa eskwelahan ang mga nambubuli sa kanya. Wang Chenhao, tingnan mo kung paano ka umiyak at nagmakaawa sa akin para tulungan ka noon. Makalipas ang ilang sandali, nagkagulo ang group chat ng TNG 2514. Yung mga lalaking kaklase na ginamit ni Wang Chenhao. Todo-todo ang pang-iinsulto kay Wang Chenhao. Nagpadala si Wang Chenhao ng ilang 60 segundong voice message. Sa boses niya, ramdam mong tinamaan talaga siya sa pinakamasakit na punto. Hindi ko pinakinggan ang mga voice message na iyon. Dahil kailangan kong puntahan ulit sa kumpanya si Kui Papi. Shu Qiang, sinabi ko nang huwag kang pupunta rito ng mag-isa. Kung gusto mong umutang, pwede mong papuntahin ang asawa mo sa gabi. Pero kailangan mong magpa-appointment. Puno ang schedule ko sa gabi. Yung mainit na kape na matagal ko nang inihanda, ibinuhos ko sa mukha ni Kui Papi. Tapos, itinaob ko ang lamesa niya. Hindi ko inaasahan na may babae pala sa ilalim ng lamesa. Yung bagong pasok na college student sa finance. Nagpupunas ng mukha si Kui Papi habang itinataas ang kanyang pantalon. Shu Qiang, tanggal ka na sa trabaho. Lumayas ka, bukas na ang araw ng bigla ang kamatayan. Maghintay ka na lang sa kamatayan mo. Tutal, mukhang mamamatay na rin naman ako. Kaya hindi na lugi kung uunahin kitang patayin. At dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Shu Qiang, kumalma ka. Baka hindi ka kasama sa bigla ang kamatayan ngayon. Dumampot ako ng isang silya. At marahas na itinaas sa ibabaw ng aking ulo. Napasigaw ng malakas si Kui Papi. May mainit na likidong bumulwak mula sa kanyang salawal. Umalis ako habang tumatawa ng malakas. Ang hayaan siyang mamatay ng ganun lang ay masyadong magaan na parusa para sa kanya. Pag-uwi ko sa bahay, masayang sumalubong sa akin ang asawa kong si Wang Chen. Nakalon ako, buong 50,000. Kulang pa ako ng 60,000. Kulang ka pa ng 100,000. Mamaya, daanan natin ulit si Tito. Kakabenta lang niya ng bahay sa isang malaking boss. May natira pa siyang pera. Siguradong tutulungan niya tayo. Noong bata ako, siya ang pinakamabait sa akin. Pagkatapos, pilit akong ngumiti. Sinibak ako sa trabaho. Natigilan si Wang Chen. Hinawakan niya ang mukha ko. Hayaan mo nang masibak ka. Yung buwisit mong boss, makakarma din yun. Kinagabihan, bumili ako ng isang kahon ng prutas. Isang kahon ng gatas. Kumatok ako sa pinto ng bahay ni Tito. Mula sa loob, narinig ko ang pabulong na boses ni Tita. Andyan na yung 2 pesteng maniningil. Subukan mong buksan yang pinto. Makikipaghiwalay ako sa'yo. Hindi pa nga sapat ang perang naiipon para sa pamangkin ko. Bakit mo naman tutulungan yang 2 pabigat na yan? Pagkatapos, may narinig kaming mga nababasag na gamit. Tahimik na lang kaming umalis ni Wang Chen. Sayang naman, mahigit 200 pa naman ang bili sa mga prutas. Samantalang dati, ang mga prutas na ito ay aabot lang sa 50 pesos. Pinunasan ni Wang Chen ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Bukas na ang araw ng bigla ang kamatayan. Sana maging maayos lang tayong dalawa. Tutal, hindi naman ganoon kataas ang tsansa. Pag-uwi namin sa bahay, magkayakap kaming dalawa habang naghihintay. Yung sandaling iyon, nagdahilan akong mag-curve. Umupo ako sa inidoro. Tinransfer ko ang lahat ng 140,000 mula sa card ko papunta kay Wang Chen. Kasabay nito, nakatanggap ulit ako ng text mula sa bangko. Pumasok sa card ko ang 100,000 piso. Galing kay Wang Chen. Sa sumunod na sandali, binuksan ni Wang Chen ng malakas ang pinto ng banyo. Hawak niya ang cellphone niya. Basang-basa ng luha ang mukha niya. Ano bang ginagawa mo? Basang-basa ng luha ang mukha ni Wang Chen. Sumasalamin sa ilaw ng banyo. Kapag namatay ka, sasama akong mamatay sa'yo. Sa huling minuto, inagaw ko ang cellphone ni Wang Chen. Saka ko inapakan. Tapos, ibinalik ko sa kanya ang lahat ng pera. Desperadong hinayla-hila ako ni Wang Chen. Kaso, mas malakas ako sa kanya. Ding dong ding. Tumunog ang kampana ng hating gabi. Walang nangyari. Buhay tayo. Mula sa kabilang gusali sa komunidad, may narinig na sigaw at iyak. Ganoon din ang narinig mula sa isa pang gusali. Sa gitna ng iyakan sa labas, nagkatinginan kaming dalawa, at napatawa kami ng sobrang saya. Bigla, may umalingaw-ngaw na malakas na pagsabog sa labas. Ewan kung saan sumabog. Sa lakas ng pagyanig, naglaglagan ang mga libro sa estante ko. Kasama na roon ang librong, Ang Kapangyarihan ng Subconscious. Binuksan ko ang TV. Puro balita tungkol sa mga biglaang pagkamatay. Isang batang wala pang 3 taong gulang. Tinitingnan ng kanyang mga magulang sa sahig na wala ng ulo. Sa sobrang takot, hindi na makaiyak.
Sabi ng reporter, inilipat na raw ng mag-asawa ang lahat ng kanilang ipon sa passbook ng kanilang anak. At sa sandaling iyon, muling narinig ang nakakakilabot na boses. Umalingaw-ngaw ito sa lahat ng dako, at tumunog din sa tabi mismo ng tenga ng bawat isa. Baliktad na ang mga patakaran. Pagkalipas ng isang buwan, 10,000 tao na may ari-ari ang mahigit sa 200,000 ang random na mamamatay. Tandaan nyo, ari-arian ang tinutukoy, kasama ang mga ipon at investments, mga property, shares sa kumpanya, dividendo, at iba pa. Ang mga utang tulad ng loans ay ibabawas sa mga asset. Natigilan kami ni Wang Chen ng ilang segundo. Bigla siyang sumigaw sa tuwa. Hindi na tayo mamamatay, hindi na tayo mamamatay. Mayroon akong 240,000 sa account ko. Bibigyan kita ng kalahati, at pareho na tayong maliligtas. Kahit hindi mo ay transfer, ayos lang. Dahil sa daan-daang libo nating utang, negative ang assets nating dalawa. Bigla akong may naisip, sumigaw ako ng malakas. Bilisan mo, i-report mong nawawala lahat ng bank card. Huwag nating hayaang may mag-transfer ng pera papasok. Matapos mabaligtad ang mga patakaran, naghiyawan ang lahat sa mga kalsada. Hindi kaagad nangyari ang kinatatakutan ko. Ang mga mayayaman, paano nila ibibigay ng kusa ang pera nila sa iba? Pero gumagawa rin sila ng paraan para mailipat ang pera nila. Inililipat nila sa mga account na kaya nilang kontrolin.